Ang dami nga talaga nagtatanong sa akin kung natutulog pa nga daw ba ako, pero nako, ito talaga yung totoo. Hello mga mamshi! Welcome sa ating mini vlog! Ay opo, eto na nga po ako nagbabalik. Mahigit isang buwan na nga ako talagang hindi nakakapag-upload ng vlog ko at para nga naman nananabik-nabik talaga ako. Kailangan mga kanila dito. So, may dala tayong mga face powder. Tignan natin sa store. So, yung iba dito, may ano na siya, pangalan na siya. Kasi may mga nag-order na sa akin sa store na mga katrabaho ko. Tapos, bali, dalawa na lang talaga available kasi naibenta ko na rin yung tatlong nito. Dalawa na lang available. Shield 02 na lang, tapos itong Shield 01. So, di ba, ang ganda pa na ng... Saka ikaw mismo yung gumagamit ng product. Kanila sa'yo na maganda yung effect. Tapos, kapag nag-alo ka sa kanila, yan. Di ba? Ganda na. Di ba? Ito lang talaga yung gamit ko. Simula na na ano ko pang gamitin. Yung parang kahit pawisan ka, hindi siya parang yung parang naagna sa mukha mo ganun. So, balik sa 11-11, nakakuha ko siya ng mura lang, kaya dinamihan ko na gamit yung aking spray later. Kaya, syempre, ibigay pa ako siya ng mura. So, ito yung bag namin sa McDo. Transparent siya. Sa Jollibee dati, trabaho ko ganito rin yung bag namin. So, na-required na siya ngayon. Mag-aayos lang tayo ng konti dahil tayo ngayon. Ang station natin ngayon ay cashier. Pero hindi naman kasi kami nagpo-focus lang sa talagang mismong isang station. Kasi kami sa McDo, all around kami. All around kami. Syempre, kapag wala kang ginagawa, Ganun na nga lang din talaga ako kahapit sa trabaho mga mamshi dahil medyo nadagdagan nga ang ating mga bayarin. At nung 11-11 ngayon nakapag-hoard nga ako ng sales lady na face powder kaya naman nga ibinebenta ko nga to sa aking mga katrabaho. Syempre sa murang halaga lang din naman dahil nakuha ko nga lang din to ng mura. O hindi nyo kaya, business minded ng ating. Medyo nakakapagod nga din ang araw na yan dahil buong maghapon nga yung pasok namin simula nga 7:30 ng umaga hanggang nga 4 p.m. Pero wala talaga tayong karapatan mapagod dahil kailangan nga natin ng pera. Oo, literal talaga. Para nga hindi ko naiasa sa asawa ko yung gagamitin ko nga sa pag-aaral ko. Pagpasensyahan nyo na nga din ko talaga medyo paus-pausin nga ako ngayon dahil naku mga mi, sobrang dami talaga ng customer namin ngayon sa McDo. Dahil nga magpapasko na. Kapag wala nga kaming table service ay ang ginagawa nga namin ay sinisigaw nga namin yung mga table number ng customer. Kaya ayun talaga naman napasabak na naman nga itong boses ko. Talagang banat na naman nga ang litid ko ngayon nga. Dumating na naman nga daw ang maingay. Ganyan talaga yung mga yan. Ang tingin talaga sa akin nila, napakaingay ko. Gulat lang naman ako dahil may nakalagay nga sa locker ko. Tapos mas malaki pa nga yung bag dun sa locker. Ha? Sorry na. Dito pa nga talaga nagkutkut ng ilong itong sinil. Pag hanggang may oras pa, dito na nga lang ako sa store nagpupuyod ng buhok. Pag naman ramdam ko na malilate na ako, ay sa bahay na nga ako nagpupuyod. Para pagdating ko nga dito, ay di maglalagay na nga lang ako ng apron. Simula talaga na nagtrabaho ako dito, ay hindi na nga ako nanghihingi sa asawa ko ng mga pambaon ko. O kahit na yung mga pampersonal ko na gastusin. Kahit pa paano ay naikain ko na nga rin sa labas yung mga anak ko kapag nga may sahod ako. Hindi man nga ganun kabongga, hindi man ganun kalakihan, pero kahit papano nga ay nakakaraos. Kaya sobrang laking tulong talaga sa akin itong McDo. Buti na lang talaga at sinantabi ko nga yung thought ko na baka di ko kayanin kasi nga nag-aaral ako. Tapos yung mga anak ko baka hindi ko nga lalo maintindi. Pero sobrang thank you talaga sa McDo dahil napaka-considerate nila pagdating sa mga schedules. Lalo na nga sa mga kagaya ko na estudyante. At syempre hindi nga rin to magiging posible kung hindi din naman dahil nga sa asawa ko na nag-aalaga nga at nagbabantay sa mga anak ko tuwing may pasok ako. As in, kami lang talagang dalawa yung magkatuwang sa buhay. Na wala nga talaga yung mga asahan kundi yung sarili lang talaga namin. Kaya naku, kaya sinasabi ko dyan sa mga kabataan ngayon, yala, nagbigay na ng advice. Kailangan nakasettle na talaga ang lahat bago kayo bumuo ng pamilya. Dahil naku, sobrang hirap maging batang magulang. Yung nangyari sa amin na maaga nagkapamilya, ayoko na sanang magaya pa nga ng iba. Habang bata pa nga kayo, enjoy nyo lang yung life nyo. Gawin nyo muna yung mga bagay na gusto nyo. Pero kami syempre kahit papano proud pa rin kami dahil hindi naman tumigil yung mundo para sa amin. Udlot nga lang yung mga pangarap pero ngayon unti-unti na nga namin binabawi. At ngayon, may mas malalim na nadahilan. Ayan na, napadrama na naman nga ang mamshi nyo. Fast forward na nga mga mamshi, siguro mga alauna na nga nito ng madaling araw at naisipan ko nga magbalo. Bigyan nga rin pala ako ng isa bago naming manager nitong hamburger meal. Kaya ayun, may naiinom ako ngayon soft drinks. Thank you nga pala kay Ma'am Maria. Dahil tinatamad na nga ako maglakad dahil nga madaling araw na ay nagpasundo na nga lang ako sa asawa ko. Buti na lang talaga at kahit papano ay gising pa nga siya. Hindi pa nga dyan natatapos ang trabaho ko mga mamshi pagka uwi. Time check, 2:00 na nga nito ng madaling araw at ito nga ako ngayon nagagawa at nagsusulat pa rin ako nitong report para nga bukas. Dahil isa lang naman nga ako sa maswerte na nabunot. Wala pa rin nga kuryente sa school mula nga nung nakaraang bagyo kaya nga kailangan namin magsulat sa Manila paper ng aming mga reports. Sobrang sakit na nga ng ulo ko nito mga mamshi kaya naman nga talaga napapahid na nga ako ng epicacent oil. Alam nyo ba na talagang hindi mawawala yung epicacent oil palagi sa bag ko dahil parang maintenance ko na nga ito. Hala siya, nasa 20s pa lang ako pero grabe na talaga mga mamshi nararamdaman ko. Hindi naman nga pwede na hindi ko gagawin itong pang school dahil hindi naman nga excuse ang trabaho ko dito para magtamad-tamaran nga ako. Hindi ko na nga rin namalayan na nakatulog na nga pala ako. Kung mapapansin nyo ngayon
wala dyan yung mag-aama ko dahil pinatulog ko nga pala muna sila dun sa labas. Dahil dito nga lang sa kwarto medyo maliwanag yung ilaw. Idlip lang talaga nagawa ko mga mamsi dahil gumising nga ako ng alas 4 na ng madaling araw para nga aralin yung report ko. Asawa ko naman na nagluto ng maaga kaya let's gawain na nga din. Hindi nga niya ako ginigising o inaabala pa nga sa pagtulog para nga magluto sa umaga kapag nga alam niya na puyat nga ako. Kaya iba pa rin talaga kapag nga may katuwang sa buhay. Buti na lang talaga at malakas pa rin ako kay Lord. Dahil nag-message nga yung teacher namin na wala nga kaming klase ngayong 7:30 nga ng umaga. Kaya kahit papano nga ay naasikaso ko pa nga ito si Aling Chantal at tingnan nyo naman to, nagtataray-taray pa. At after nga makaalis ang dalawang estudyante ko ay syempre ako naman nga. Ina naman nga nila ang papasok. Paniguradong paantok-antok na naman ako nito sa school. 30 na nga din ito at habang ako ipapasok pa nga lang ay si Chantal ay tapos na nga ang klase. Hanggang sa susunod na lang ulit na video. Sana marami kayo natutunan. Cheerio! Bye!